Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, why social skills should be your foundation. Kaya kung ready ka na pare, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, before tayo mag-start, you know what it is? Speaking of social skills mga pare, walang kwenta yan kung yung amoy mo hindi ka aya-aya. So, mga perfumes natin pare, still available sa shops. Check it out. Link nasa description. Okay mga bro, so merong nag-chat sa atin na tropa. Nanghingi ng tulong pare. Right? So, babasahin natin to. At the same time, tingnan natin kung anong may tutulong natin sa kanya. Okay? So, sa mga may problema dyan pare, kailangan nyo ng advice ko, kailangan nyo ng tips ko, message nyo lang ako sa Facebook. Okay? Doon ako nagbabasa. Active follower here. Tawagin mo na lang ako sa Angga o pangalan na Robby. Okay? So, shoutout sa'yo, Robby. And kindly hide my identity because I sent this in Messenger and for the sake of confidentiality. Alright? Matik yan pare, confidential yan tayo dito. So safe kayo, pwede nyo ilabas dito yung saloobin nyo. Walang problema yan, no? Sikreto yan. Okay? Since your channel applies to men in all different walks of life, I wanna share mine. Okay? Just a background of myself, I'm 32, turning 33 this July. Okay? Advance happy birthday sa'yo pare. And have been single for my entire youth as a result of my social anxiety and poor social skills. I developed this due to poor emotional connection with my family, childhood traumas, and had trouble forming and maintaining relationships. Okay? Marami-rami na pare ang mga bata or mga kalalakihan ang merong ganitong klase ng problema. Okay? Yung walang kulang sa social skills or may social anxiety. Okay? At wala talaga, as in totally, wala talaga silang social skills. Pag ganitong klase mga pare, I blame the parents. No? Isa kasi sa mga trabaho mo bilang magulang, ihanda yung anak mo sa realidad ng buhay. Okay? So, thankful ako, no? Na yung mga parents ko hinanda talaga ako, kaya nakita nyo naman kung ano ako ngayon dahil sa kanila yon, no? Isa sa mga in-insist sa akin ng magulang ko sumali sa sports, magkaroon ng activity sa buhay maliban sa school at bahay, kasi sometimes pare mga magulang natin dahil busy rin sila sa buhay nila, hindi nila magagampanan yung social skills mo, yung trabaho nila para mag-improve ka sa social skills mo. Kasi siyempre naghahanap buhay din yan. At walang perfectong mga magulang. Okay? Pero magaling din yung mga parents ko kasi hindi man nila kaya, di in-enroll nila ako sa isang bagay na pwede mag-improve yung social skills ko. Like sports, importante yun. Alright? So mamaya, pag-uusapan natin yan. No? Tuloy lang muna natin to. And due to this, ang daming mga plano ko na pumapalpak o nahihirapan akong abutin. Naapektuhan nito ng matindi ang madaming aspeto ng buhay ko. Now, with all of that being said, let me make this shorter and cut to the chase. Actually, tungkol ito sa babaeng once upon a time nagkagusto ako way back 2022. Kasama ko siya sa trabaho, Josh. Now, doon sa workplace namin, no, 3 lang kaming lalaki at iba puro na babae. Okay? Para sa isang lalaki, bro, medyo paradise to Sa lalaking malupit sa social skills, para kunyari, for example ako, di ba? Mas gusto ko maraming babae para, di ba? Pagtitripan ko yung mga yan, di ba? Pwedeng ma-chicks, di ba? Mga panahon dati. Ngayon din Sa aming 3 na lalaki, ako lang ang walang jowa. Okay? Sa mga panahon na yon, alam din ng isang kasamahan ko na lalaki na may gusto ako sa kanya. At itong kasamahan ko, naisabi niya ito doon sa babae because they are close. Okay? So, merong isang tropa na bida-bida, no?
Again pare, medyo ano to medyo okay to na hindi yung ganitong klaseng galaw, yung tutulungan mo yung sasabihin mo dun sa babae na may gusto yung tropa mo sa kanya. Sometimes it's gonna work, no? Kasi siguro dahil nga mahiyain yung tropa, gusto mong tulungan. Pero sometimes nakakabulilyaso to ng diskarte ng tropa mo, lalo pa alam naman niya yung ginagawa niya. Well, in your case, siguro kaya kanya tinulungan, no? Kaya niya sinabi dun sa babae kasi alam nga niya na hindi ka marunong dumiskarte, wala kang social skills. So, ang way niya para tulungan ka, sabihin na lang dun sa babae na may gusto ka. Okay? So, pwedeng makatulong yon, no? Sa panahon na iyon, alam din ng isang kasamaan ko na lalaki na may gusto ko sa kanya. At itong kasamaan ko na isabi dun sa babae because they are close, okay? Nang malaman ng babae out of the blue, bigla siyang naging mabait sa akin. Alright? Nag-initiate siya ng interaction like pagbibigay ng chichirya, extra ulam na binibigay sa akin, at dahil sa social anxiety ko, I cannot reciprocate or return the same kind of energy. Okay? So again, dahil walang social skills si pare, no? Hindi niya alam yung gagawin niya, di ba? Pero kung isa kang lalaki na alam mo yung ganitong galaw, madali to. Kung babae yung tumatrabaho sa'yo, di ba? Madali ang trabaho natin dito, but you know, may problema kasi si tropa, no? Kulang talaga siya sa social skills. Right? So, kasi kung kung yung babae nagiging ganito na sa akin, no, nagbibigay ng ulam, nagbibigay ng chichirya, di ba? Ang dali ng diskartehan nito. Pwede ko nang sabihin next time, sabihin ko sa kanya, uy, grabe na yung binibigay mong chichirya sa akin, tsaka ulam. Next time, tara, labas tayo, libre kita. No? Bilang bayad ko sa utang ko sa'yo. Di ba? Pak! May date ka agad. Simpleng galaw lang. Di ba, pare? Ayun, hindi niya nagawa yun since kasi nga wala siyang social skills. Okay? Pero naghanap pa rin ako ng paraan para in some other way maka-express din ako sa kanya. So what I did was gumawa ako ng handwritten love letter. Oh. Okay. At iniwan ko ito sa table ng working area niya. Ang kamalian ko lang ay ginawan ko ito ng photocopy for memories, pero dahil nataranta ako sa oras na iyon, dahil baka mahuli ako at tanungin anong ginagawa ko, nailagay ko sa table niya ang photocopy, pero ang original ay naiwan ko doon sa photocopier. Ang nalagay niya daw doon sa babae yung photocopy. So, obvious yun, mukhang Xerox yun. Tapos yung original, naiwan niya doon sa Xerox machine, pare. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Ibinuhos ko lahat ng naramdaman ko sa kanya sa love letter na iyon. This happened on Sunday, Josh. Okay? So again, dahil si tropa ay walang social skills, no? Inilagay niya sa letter yung nararamdaman niya. Okay? Alam natin na hindi ito yung galaw natin, mga bro, pero bibigyan ko ng chance to si tropa dahil nga wala siyang social skills. So gagawin niya yung alam niya lang na gawin, which is yun nga, magsulat ng letter. Okay? So sige, tuloy natin. Pero again, bro, hanggat maaga, no, kailangan matuto kayo or i-improve nyo yung social skills ninyo, pare. Pag-uusapan natin mamaya kung paano, no? This happened on Sunday, Josh. Pagdating ng Lunes ng umaga, pumasok ako sa opisina at nag-CR saglit. Paglabas ko at pagpunta sa upuan, nabigla ako and I was very curious kasi ang daming mga kasamahan ko ang nakatingin sa akin and most of them are wearing cheesy and malicious smiles. Malamang sa malamang nakita na nito yung yung love letter mo na naiwan dun sa Xerox machine, no? Doon ko na nalaman ang pagkakamali ko dahil nang pasimple kong na sinilip yung table ni girl ay nandoon naman ang letter, pero
Nang sinilip ko din ang photocopier na ginamit ko ay nandun din pala yung original copy. At nabasa ito ng isa sa mga superiors ko at binigay nila ito kay girl, sabay pakilig na sinabi, "Uy, ganyan, para sa iyo to." No. Sabi ni girl, "Ha, bakit merong ganyan?" Deep inside, nakasabi ako ng putek ang tanga ko. Tanga mo talaga dun, Brad. Iniiwan mo eh. Di ba? Mababasa tuloy nila yan. And the love letter itself, para sa akin, is a weak move, bro. Pero I understand, galing sa'yo. Okay? Kasi nga, hindi mo pa alam, no? Kinumpronta ako ng superior ko na gumagamit ng photocopier at tinanong ako, sino ba yun, uy? Sinong naglagay doon? Tanong ko, ang alin? Tanong niya, didiretso yun na kita, love letter para kay sa girl ba yun? Sabi ko, ha? Wala akong alam tungkol dyan. Pare, ito pag merong isang walang social skills talaga sa isang grupo, pare, obvious na yan, bro. Kilala na nila kung sinong gagawa ng love letter, pare. So, obvious yan. Doon talaga manggagaling yun sa isang tao na alam nilang walang social skills, no? Obvious yan, pare. Nasa nature natin yan. Kahit di mo na masyadong alamin kung sino yun. Kung sino yung pinaka mas awkward. Malamang sa kanya galing yung love letter. So, alam na nila, pare, na sa'yo galing yun, bro. Ako lang ang pinupuntirya nila na suspect doon dahil ako lang naman ang walang jowa sa mga lalaki, which is understandable. Okay? Hindi, pare, feeling ko alam nila, pare, based sa galaw mo eh. No? But I was persistent and ginigiit ko talaga na hindi ako to avoid embarrassment for my office mates, especially the females, dahil alam mo naman ang bibig ng mga kababaihan pagdating sa mga itong issue na pumuputok. Sa araw na nangyari yun, nakasabay ko pa si girl ng lunch break. At syempre, since mainit pa rin yung issue, na pag-usapan pa rin ng love letter na iyon. Matindi niyang sinabi, ano ba naman tong naglagay ng love letter sa table ko? Parang high school. Personal na lang sana. O, di ba? Maski yung babae, alam na medyo love letters are, kasi nagtatrabaho na kayo eh. Di ba? Nagtatrabaho na kayo. So, nasa edad na kayo na yung love letters hindi na siya masyadong impactful. Okay? But yeah, since gusto ng babae ng attention, and dahil dun sa love letter na yun, nakakuha siya ng attention, they will love that. No? But you have to also consider kung ano ba talaga yung nararamdaman niya. Di ba? Natuwa lang ba siya dahil nakakuha siya ng love letter o natuwa siya dahil galing sa'yo yung love letter? Yun yung mga questions, di ba? Yun yung mga questions na kailangan mong i-consider. Despite that, Josh, na nakikita ko pa rin na kinikilig siya sa tuwing nilalapitan ko siya, pero hindi na siya nag-initiate ng interaction sa akin. Masyado kasi, baka siguro nahihiya na siya kung anong iisipin ng mga office mate namin. Okay? So, bro, again, ito yung sinasabi ko na, isa to sa mga sinasabi ko noon na tayo mga lalaki, minsan, dahil hindi tayo marunong magbasa pa ng galaw ng babae towards sa atin, lalong-lalo na yung mga lalaki na kulang pa sa social skills, minsan, inaccurate, hindi accurate yung interpretation natin sa galaw ng babae towards sa atin. Minsan, mabait lang sila or naaawa lang sila sa atin, pero ang interpretation natin bilang lalaki, gusto na tayo. Minsan ganun tayo eh. Diba? Kaya naman bubulilyaso yung plano natin kasi akala natin gusto na tayo, pero hindi pala. Diba? So, in your case pare, since sabi mo nga, may social anxiety ka, kulang ka sa social skills, I'm positive na mali lang yung pagkakabasa mo. No, mali itong nababasa mong, mali yung pagkaka-interpret mo sa ginagawa niya. For sure ako, mabait lang talaga tong girl sa'yo. Okay? And, or mabait nga lang siya sa'yo. Kasi nga, may feelings ka sa kanya. But, gusto, questionable pa. Okay? Yun, hanggang sa dumating ang one time na kami lang dalawa sa opisina, Josh. It was Sunday and nag-overtime siya at meron din akong pinuntahan sa opisina ng oras na yun. I grabbed the opportunity at sinubukan ko siyang lapitan.
Niyaya ko siya ng date 3 days before her birthday. Nice. Okay? Ganun talaga, bro. No? Kung gusto mo yung babae, ang pinakamaganda mong gawin ay yayain ng date. Okay? Yayain ng date. Kasi, again, walang mangyayari kung puro ka lang titig-titig dyan. Puro ka lang imagine things ka lang dyan. Di ba? Ini-imagine mo lang na gusto ka niya. Kailangan iyayain nyo agad ng date, Brad. Huwag nang patagalin, bro. Okay? Again, the flirt date seduce. Okay? Flirt date seduce. Actually, kulang ka pa nga eh. Di ba? Wala ka pa dun sa flirting. Pero siguro, para sa'yo, na-flirt mo na siya by writing her a letter. Okay, sige. No? Pero, yeah, kulang pa yun. But, tingnan natin. Niyaya ko siya ng date 3 days before her birthday. Josh, at pumayag siya. Nice, okay. In fact, she was a little bit confused bakit 3 days before her birthday. Around 1 month prior before her birthday kasi ang pagyaya ko. So, sa kanya, kaya siguro niya nasabi yun dahil masyadong matagal pa. Pero, pumayag siya, Josh. And pumayag siya with an I am interested energy. Again, baka mali ka na pag-i-interpret dito, bro, kasi nga wala kang social skills, kulang ka sa social skills. So, medyo i-doubt mo pare yung pagbabasa mo, knowing na wala kang ng social skills. So, huwag ka masyado magtiwala muna, pare. Okay? So, dumating ang araw na iyon, Josh, pero nalito at natakot ako. Nalito ako dahil hindi ko alam anong approach ko sa kanya. Like, saan kami magkikita mamaya? Anong unang sasabihin ko? Saan ko ba siya i-approach sa pag-alis namin? Ayoko naman mapahiya dapat dahil sa working area baka ako isipin ng office mate namin. Natakot ako dahil alam ko sa sarili ko na I suck when it comes to conversation and I cannot offer that much on that aspect because my life is not that interesting. In short, natatakot ako baka isipin niya na boring ako. Okay. Bigyan ko kayo ng tips sa mga nanonood dyan, no? Kung hindi interesting ang buhay nyo, okay? Alam nyong wala kayong maikukwento about sa inyo, isa nga sa mga tinuturo ko pare, no? Nandyan yan sa YouTube ko, no? Ang kumuha ng information galing sa babae, okay? Talk about the girl, not you. Okay? Isa yun sa mga technique, no, na mai-entertain yung babae because girls like talking about themselves pero less effort because wala siyang nalalaman sa'yo. Tanong ka lang ng tanong about sa kanya, hindi na mamalaya ng babae na nag-e-enjoy siya because again, girls like talking about themselves, no? Nakakuha ka pa ng information. Okay, laging ganun. Okay? Hindi nyo kailangan mag-share pare. Actually, by default, hindi mo kailangan mag-share ng marami sa babae by default. Ikaw ang kumilala sa kanya. Magtanong-tanong ka about sa kanya. And mag-e-enjoy yung babae, makikita mo, natutuwa yan habang nag-share. Because they like that. Gusto nila, sa kanya yung attention eh. Di ba ganun ang mga babae? Gusto nila ng attention. So gusto nila, tanungin mo sila. Nasa kanila yung spotlight, bro. Okay? So, tip yun, pare. Tip yun. And also, pag hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo pagka nagkita kayo, again, by default, as nanonood kayo ng Josh on Point, the bad boy way pagkakita sa babae is half beso. I-offer nyo yung right hand din nyo. Okay? Uy, candy. Sabay beso. I-hug parang half hug. Diba? Half hug. Yan, ganito. Diba pag sa mga tropa, ganito. Diba? Pak! Kasi didikit natin yung dibdib natin pero ito yung tumatama, di ba? Yung ganito, pak, pre. Tapos ganon. Di ba? Pre. Di ba? Sa babae naman, wag mo nang idikit yun. Ano, dito lang. Ang idikit nyo yung dibdib sa dibdib nyo, chest by chest. Ayan, no? Tapos beso. Yun ang gagawin ninyo pag first meet ninyo dun sa babae sa isang date. Ngayon, nakita nyo na siya. Naghintayin kayo. Sabi ko, 7-Eleven tayo. Nakuna yung babae. Oh, lapitan mo. Uy, Candy, sorry. Medyo late. Ano lang ako, no? Na-traffic konti. Musta? O, musta? O, pag babae na, ikaw naman ang una, babae pumunta, uy, Candy, musta? Tagal mo ah. Tagal ko naghihintay dito. Late ka na naman. O. Ganonin mo. Di ba? Ganun. In short, natakot ako na baka isipin niya na boring ako. Tinignan ko siya sa malayo ng araw na yon, Josh, and nakita ko talaga sa kanya na naghintay siya sa upuan niya.
pagkatapos niyang magtrabaho, nag-cellphone pa at lumipas ang mga kahabaan na oras, umalis na sa opisina. Okay? Teka, ano ba nangyari? Nag-meet up ba kayo o ano ba to? May meet up place ba kayo o sabay ba kayo sa office? Ano nangyari? Nakita mo lang siya sa malayo, nagsi-cellphone, tapos umalis na. Ano yun? Hindi mo nilapitan, pre? Di ba? Hindi, dapat pag gano'n, kung sa opisina kayo magsasabay, simple lang naman eh. Uy, Candy, tara na. Okay? Tara, alis na tayo. Ganun lang, pare. Parang tropa lang again. Paisipin mo, tropa lang yan para hindi kayo nababalisa eh. Di ba? Natatakot kayo kasi nga ang taas ng tingin nyo sa mga babaeng gusto ninyo na dapat hindi eh. Di ba? So, ano ba to? Hindi mo ba nalapitan, pre? Okay? Saan natin? Tuloy natin. Lumipas ang mga panahon at may nararamdaman pa rin akong konting lambing galing sa kanya. Meron pa rin ang energy niya kung makipag-usap sa akin pero unti-unti itong nawawala. Hanggang sa completely na nawala na ito. Josh, at this present time, meron na siyang karelasyon ngayon. Josh, she's in a relationship. So, Josh, she's in a relationship with an LGBT member. At naging kasama pa namin iyon. Naging kasama pa namin ito sa trabaho ngayon. So, tibo. Tama ba? So, may tibo, for sure, tibo. Di ba? Di naman makikipagrelasyon ng babae sa bakla. So, tibo. Biruin mo, pare. Natalo ka ng tibo. Kasi for sure, may confidence yung tibo. Ikaw, wala. Sa'yo dapat pupunta yan eh. Wala naman ibang didiscard dyan kundi yung tibo. Ikaw. Diba? So, well, kulang ka kasi eh. Hindi niya nakita yung masculine energy siya. Mas naramdaman niya pa sa tibo. Di sa tibo sumama tuloy. Diba? At naging kasama pa namin ito sa trabaho. I don't feel bitter kasi she has the right to move on naman eh. And be happy with her life. Well, pare, wala ka talagang say doon. Wala ka naman ding effort na ginawa eh. Di ba? No effort. Parang ano lang, puro nag-imagine ka lang pare. Pero wala ka namang ginagawa talaga. Right? But I'm not gonna lie. If I am fixed as a man, may chance sana ako sa kanya because she was interested with me in the first place. Again, if interested siya pare, sa tingin mo interested siya sa'yo noon, I doubt it because nga hindi ka pa marunong magbasa. But kung solid JOP ka na matagal na pare, malamang nakuha mo to. Sa'yo napunta to pare, but I think bago ka pa lang bro, bago ka pa lang na nanonood sa akin because hindi mo alam yung gagawin mo eh. Diba? Ilang beses ko na rin naman nakagawa ng video about sa dating, approaching. Diba bro? Ang dami kong video niyan, but hindi mo alam eh. Totally wala kang ginawa. No? So, I suggest manood ka pa. No? Or itong video na to. Diba? Ulit-ulitin mo to. At this present time, Josh, may pagkamaldita na siya sa akin. Minsan, sa tuwing nagkakamali ako sa trabaho and involved siya, idinidiin niya na sa akin ang kamalian ko. Kilala naman siyang may pagkaganyan sa personality pero it still shocks me a little bit na completely na talagang nawala ang kanyang pagiging malambing at malumanay sa akin. With all of that said, Josh, may tanong ako sa iyo as an alpha male and I need your brutal answer to this or recommendations or suggestions. Okay. So ito na yung mga questions niya, no? Question number 1. May connection ba ang pagiging maldita or strong personality niya sa akin ngayon dahil sa past namin? Wala naman kayong malalim na connection, bro eh. Worse, may connection ba ito dahil hindi ko siya sinipot noong agreed day na niyaya ko siyang mag-date? Tignan mo pare, hindi ka nga pala. Tignan mo. Hindi nga siya sumipot pare. Yung kinukwento niyang nag-date sila. Hindi talaga siya sumipot. Hindi ko maintindihan pare kung bakit mo ginawa yun bro. Hindi ko magets. Right? Umuo naman siya.
Diba? Pwede mo naman simpleng sabihin na, ay, tara na. Okay, but I understand. Wala kang ganun. Eh. Wala kang social skills. Eh. So, dahil ba dun, no? Kaya nagalit siya? Pwede. Okay? Pwedeng oo, pwedeng ito lang talaga yung tunay niyang ugali. Hindi mo lang siguro pansin noon kasi nga sobrang lubog na lubog ka sa emotions eh. Kaya hindi mo nakikita. Okay? But I think ito naman talaga ugali niya. Nag-amplify lang ngayon kasi baka hindi na ganun kalalim yung feelings mo, bro. Diba nakikita mo na lang ngayon. So pwedeng hindi, pwedeng oo, but kasi malabo eh. Hindi natin ma-pinpoint talaga since unang-una wala naman kayong malalim na connections. So nakikita ko baka ganito talaga yung ugali niya. Wala kayong malalim na connections, bro eh. Hindi nga kayo nakapag-date. Walang kahit ano, bro. Okay? So, medyo 50-50 tayo rito. Hindi natin masasagot ng ano, pero pwedeng ugali niya lang talaga to. Okay? Number 2, question niya. May plano kasi akong yayain siya ulit. Para maipaliwanag ang sarili ko bakit hindi ko siya sinipot nung agreed date namin. Kasi deep inside, I think this is the reason bakit pinapakitaan niya ako ng maldita strong personality. Umaasa siguro siya ng matindi. Again, I doubt. Pero do you think this is advisable and this will not change anything? Magagalit kaya siya? Mapapahiya kaya ako? Para sana kahit walang ng spark, at least malinawan siya at bumait ulit siya sa akin. Okay? So, gusto niyang yayain ulit yung babae, no? I don't think na magandang if yayayain mo yung babae na to, no, para lang to hang out, walang kahit anong connection sa kamalian mo dati, this will be a good idea. Okay? Yayain mo lang para lang pang practice ng social skills mo. Pero kung ibo-brought up mo pa yung nakaraan, bubulilyaso ka niyan, bro. Unang-una, may jowa na daw. May jowa na to. Ikaw nagsabi, di ba? To hang out lang. Walang kahit anong i-brought up sa past, bro. Kasi unang-una, wala ka naman din ginawa nung past, eh. Diba? Puro sablay yung ginawa mo. So, wag mo papaalala yun. I suggest, no, bago mo gawin tong pagyaya sa kanya ulit, make sure na may bago sa'yo. No? Lalong-lalo na yung social skills mo, pare. Kailangan ma-improve mo na yun bago mo diskartehan ulit to. But I suggest, mas malaki yung percentage para sa akin na wag ka munang dumiskarte hanggat hindi pa okay yung social skills mo, pare. Okay? Pero mamaya pag-usapan natin kung paano mag-i-improve yan, no? So, lastly, what do you think it is that I need to improve on? This is an obvious question since I can refer to your past videos. But I also wanna hear from your perspective and maybe an elaborate one for me. I still hope on achieving a romantic and happy life, but I know in myself that I need to improve on a lot of things to have that. Katulad ng sabi natin kanina, no? Isa sa mga, lalo na tayong mga lalaki, okay? Isa sa mga foundation natin, no, na kailangan nating i-improve is yung communication skills natin, pare. Okay? Isa yun sa mga importante. Yung communication skills ninyo will make you rich. Okay? Will make you richer than an average person. Yung average person, yung hindi marunong sa communication, walang communication, mas yumayaman yung mga taong may alam sa communication, yung marunong makipag-usap. Okay? Marunong makipag-interact sa mga tao. Okay? It will land you business deals, di ba? Business deal na hindi ka talo, di ba? It will get you businesses kasi nga meron kang connections dahil nga okay yung social skills. But paano ba, no? Kasi lagpas na tayo dun sa bata ka, no? Kasi minsan bata nai-improve yan, eh. Bata ka pa lang, kailangan ma-improve na yan dahil kung paano mag-interact sa yung magulang mo. Kung hindi naman makapag-interact sa yung magulang mo, i-enroll ka ng mga magulang mo sa mga social activities, sa mga physical activities para may nakakausap ka maliban sa kanila, di ba? So,
Anong gagawin ni tropa ngayon? Again, pre, if you, alam ko naman, no, na gusto mo talaga mag-improve, so kailangan gawin mo to. Di ba? Kung wala kang, hindi ka interesting, sabi mo nga, ikaw na nagsabi rito, hindi ka interesting. Now, add something interesting in your life. Okay? Anong kailangan mong i-add? Again, as much as possible, kailangan physical activities. Physical activities ang gawin yung hobby bilang lalaki because at the same time, fitness, okay? Fitness at the same time, attraction. Pareho mong tinatamaan. Kasi maraming hobbies Ang pinakaiba nga lang yung iba, corny. Hindi ka pa pagpapawisan. Hindi ka pa healthy. Yung hobby na magiging healthy ka, like physical activities. Dagdagan mo yon. Number 2, anong klaseng physical activities? Maraming boss nyo siya. Ano kailangan? Yung merong interaction sa tao. Hindi ko marirecommend yung gym sa'yo, bro. Kasi ang gym, minsan, pang solo lang yan Pang solo lang yan. Di ba? Kaya marami ka makikita sa gym, naka-headphone, nagsosolo. Minsan ayaw nilang kausap. So, hindi pwede yun. Okay? I suggest, pare, martial arts. Mag-enroll ka na ngayon ng martial arts. Mag-enroll ka ng jiu-jitsu, or boxing, or muay thai, or taekwondo, karate. Kung ano yung makita mong mas malapit sa'yo, bukas na bukas pa rin mag-enroll ka na. Bakit yun? Again, may exercise doon, physical activity, and most important na kailangan mo communication skills. Kasi contact sports kasi yun, pare. Di ba? Kakausapin ka ng coach mo, habang tinuturuan ka. At the same time, may mga kasabay ka nagtitraining na kailangan mong kausapin dahil tatanungin mo kung paano yun, kung paano nila nagagawa to. Diba? Yan ang mga na-experience ko. Yan ang naturo sa akin ng sports na pinasok ko ng magulang ko at nag-enroll ako. At thankful ako dahil dun. Okay? Nung bata ako, ang sports ko, taekwondo. Kulitan kami ng mga friends ko doon. Yung coach ko, may personal na meeting kami from time to time. Nakakausap niya ako, anong problema? Kaya mo ba to? Sumasagot ako sa kanya. Sa mga tropa din. Every time na may tournament kami, ibang tao na naman nakakausap ko. Mismong kalaban ko, nakakakwentuhan ko sa tournament. Communication skills. Nung tumanda ako, nag-enroll ako sa Muay Thai, nakakausap ko yung coach ko. At the same time, ngayon, may iba akong hobby ngayon, yung motor. Nagtatambay kami, nag-uusap kami. Diba? Pag nagtatambay, diba, kwentuhan ng mga kapwa mo nagmumotor din. Again, another social motor na may benefit ng socialization. Nakakapapractice yung social skills ko. Kasi iba-iba kasama. Okay, pare? Kasi importante talaga to Importante talaga yung social skills. Again, kailangan natin ng mga lalaki na pumera hindi ka magkakaroon ng pera pag hindi ka marunong sa socialization. Connections ang nakukuha dyan. Network. Alright? Network. At the same time, babae. Okay? Babae. Di ba, pare? So, yun ang kailangan mong ma-improve, pare. Social skills na napaka-importante na pang-araw-araw nating buhay. At the same time, bro, masasuggest ko talaga sa inyo na martial arts ang kunin ninyo bilang lalaki. Because yung mga tao doon sa martial arts, for sure ako, mga humble na tao. Okay? Kasi yung mga tao sa martial arts, gising sa katotohanan na hindi sila yung pinakamalakas. Walang ego doon, pare. Okay? Meron man, ba't kukonti? Sobrang bihira mong ma-experience yung ego sa mga martial artists because discipline at the same time nagugulpi ang mga yan every time na nagtitraining sila kaya alam nila yung katotohanan ng buhay, walang yabang yung mga yan. Okay? So masasuggest ko sa inyo yun bilang beginner para makapasok ka healthy yung pag-gain ninyo ng social skills. Okay? Kasi mga humble na malalakas na tao yung kausap ninyo. Sarap nun, pare. Okay? Sana natulungan ko kayo doon. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Reactions, likes, pare. Malaking bagay yan para malaman ni YouTube na gusto nyo itong ginagawa natin. At the same time, pare, perfumes natin,
Seduce, Foreplay, Climax, lahat available sa shops natin, bro. Makakatulong to lalong-lalo na sa social skills ninyo. Kailangan mabango pa rin kayo kahit magaling ka nga sa social skills pero mabaho ka, bro. Wala pa rin. Okay? So, importante itong mga pabango na to. Link nasa description. That's it for me, mga pare. This is Josh on Point. See you next time. GFAB.